fully committed, buong pusong pagsunod. Yan po ang ating topic ngayong umaga sa ating pong daily devotion. Tayo tuturuan ng Diyos kung paano buong puso tayo makakasunod sa kanyang mga ipinag-uutos at sa mga bagay na nais niyang gawin natin ng naaayon sa kanyang kalooban. Ang ating pong verse na pagninilayan ngayon ay kukunin po natin sa 1 Kings chapter 8 verse 61. Kaya naman, samahan po ninyo ako. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is your Ate Mabs and welcome po sa ating pong daily devotion live dito po sa Ate Mabs TV at sa God Loves You at sa ating pong YouTube channel. Magandang umaga po. Kumusta po ang inyong weekend? Kumusta po ang pag-attend ng worship service kahapon? Kahapon ay linggo, no? Lunes po ngayon, December 29. Talagang ilang tulog na lang ay bagong taon na po. Magpapalit na ang taon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kumusta po kayong lahat? Kumusta po ang inyong tulog kagabi at kumusta ang inyong gising ngayong umaga? Ayan. Sige po, check lang natin yung ating sound. Para sigurado tayong malakas yung sound. Hallelujah. Praise God. Yan. So, okay po yung sound natin. Good morning din po sa mga nanonood sa ating Mabs TV Facebook page at sa God Loves You. At sa ating YouTube channel, magandang umaga po sa inyong lahat. Sige po, buksan na po natin ang ating Bible sa 1 Kings chapter 8 verse 61. Sa Tagalog, ito po ay Unang Hari 8 verse 61, na kung ganito po ang Bible nyo tulad ng Bible ko, ay matatagpuan po ninyo yan sa page 330. Yan, sa Lumang Tipan. Okay, sa unahan po yan, bandang unahan, Unang Hari 8 verse 61. Basahin po natin. Ang sabi po sa New International Version. 1 Kings 8 verse 61. Ang sabi po dito, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. Sabi po sa Tagalog, sa Unang Hari, chapter 8, verse 61. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan mo po kami, O Diyos. Puspusin mo kami ng iyong pag-ibig at ng iyong banal na spirito. Samahan mo po kami at maging bukas nawa ang aming puso at isipan sa mga aral na nais mong matutunan namin. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw po ang siyang manguna at ikaw lamang, O Diyos, ang nais namin maparangalan, mapapurihan at madakila sa mga oras na ito. We love you, Lord Jesus. We praise you and we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, basahin po natin muli. Ang sabi po sa 1 Kings 8 verse 61, na ang sabi sa New International Version, and may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. Sabi naman po sa Tagalog, sa Unang Hari, chapter 8, verse 61. Manatili nga kayong tapat kay Yahweh na ating Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Sana namang reminder ito sa ating lahat ngayong umaga para po tayo ay muling makasunod sa kalooban ng ating Diyos. Ang title po ng ating pong devotion ngayong umaga ay fully committed, buong pusong pagsunod.
Hallelujah. Kumusta ba ang ating commitment sa ating Panginoon? Buong buo ba o half-hearted? Kalahati lang. Sabi nga po, partial obedience is still disobedience. So, sabi po, ulitin natin muli sa 1 Kings 8 verse 61. And may your hearts be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands, as at this time. These words are part of King Solomon's prayer of dedication at the completion of the temple in Jerusalem. Panalangin po ito ni Haring Solomon, ang anak ni David, na para sa kapunuan o kabuuan ng kanilang templo na itinatayo. It was a moment of celebration and fulfillment, a physical reminder that God was dwelling among His people. But Solomon didn't want a beautiful building. He wanted a faithful people. So, ang nais po ni Haring Solomon ay hindi magkaroon ng isang magandang building, para sa mga tao. Bagamat ito ay pinaghandaan niya at talagang linano niya na maging maayos ito. Pero ang nais niya ay magkaroon ng mga taong sasamba dito na may katapatan sa kanilang puso, may commitment sa Diyos. Not halfway committed, not when commitment is convenient, not when you feel like committing, but ang gusto niya, fully committed, buong puso na pagsunod. Yung hindi yung kalahati lang, no? Hindi yung kapag convenient, yung kapag sige, magko-commit ako kasi kaya ko naman, may oras pa ako. Yung hindi yung parang pag gusto ko lang, diba? Pag feel ko lang mag-commit, sige, magko-commit ako. Pag okay ako, pag masaya ako, pag maganda takbo ng buhay ko, sige, magko-commit ako. So, hindi yung ganong klase ng commitment ang gusto ng Diyos. Ang nais ng Panginoon o ni Solomon, ni King Solomon, ay yung talagang buong puso, yung buong buo, walang kahati. Talagang ibibigay natin ang lahat-lahat natin sa Panginoon. It's easy to drift into partial commitment. Reading your Bible when life slows down and you can find the time. Praying only when things go wrong. Diba? Ito yung sinasabi natin. Yung magbabasa ka lang ng Bible pagka medyo may problema, pag sa tingin mo parang bumibigat, yung parang kailangan mo magbasa kasi may problema ka, may pagsubok ka, may nararamdaman ka, may sakit ka, yung mga ganung bagay. No? At nagdadasal lang kapag hindi maganda takbo ng buhay, nagdadasal lang pagka may hihingin sa Diyos, and showing up to church when your family has a free weekend, yung parang pag libre kasi kami ngayong Sunday, mag-a-attend kami. Yung hindi talaga committed na every Sunday dapat mag-attend. Dapat makapag-worship. Yung hindi yung, kasi, okay, wala kaming gagawin ngayong linggo, sige, magsisimba kami. Diba parang ginagawa lang natin kasi wala lang. Free time namin eh. Bakante kami ngayon. Walang pasok. Walang gagawin. Sige na, magsimba na lang. Diba parang gano'n yung hindi mo talaga binibigyan ng buong pusong pagsunod, di ba? Ang pag-attend sa church. Sabi nga, marami po sa Bible, no? Ang mababasa natin patungkol sa commitment. Sabi nga sa Matthew 22 verse 37, na binanggit din po ito sa Deuteronomy 6 verse 5. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. So, ganun ba tayo sa ating Panginoon? Buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip natin siyang minamahal. Diba? Kasi ibig sabihin nun, dapat buong buo. Wala nang reservation, wala ka nang itatabi. Talagang yung buong puso mo, ang pag-ibig mo sa Panginoon ay walang kahati. Siya lang, di ba? Ang mamahalin natin ang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip. Sabi rin sa Roma 2 verse 1,
Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung faith na isinasabuhay, hindi lang pinapakinggan. Kasi madalas naman natin naririnig yung about faith, di ba? Yung pananampalataya natin sa Diyos, yung pagsunod natin sa Diyos. Pero madalas pinapakinggan lang natin. Pero ang tanong, sinusunod ba natin? Ginagawa ba natin? Ipinapamuhay ba natin yung faith na yun? Kasi ang daling sabihin na may faith ako. Pero pag nandyan na, gagawa ka pa rin ng sarili mong move, di ba? Ng sarili mong direksyon, sarili mong aksyon without consulting the Lord. Yung hindi natin inaalam, ito ba talaga yung gusto ng Diyos para sa akin? Ito ba talaga yung nais niyang gawin ko upang makasunod ako sa kanyang kalooban? Kasi sabi nga dito, ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So, ang nais ng Panginoon yung ating kabuuan, yung tayo, yung lahat-lahat natin ay ibigay natin sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho. Hindi ibig sabihin na sa church ka natitira. Diba? Naging ano ko yan eh. Naging maling pagkaunawa ko yan noon. Dati iniiwan ko trabaho ko, nagre-resign ako kasi ang pagkaintindi ko, para ialay mo ang buong sarili mo sa Panginoon, talagang maglilingkod ka ng yun na lang ang gagawin mo sa buong buhay, sa araw-araw ng buhay mo. Na para bang iiwan mo ang lahat, kasi sinasabi din na iiwanan mo lahat, tatalikuran mong lahat. Ba't mo tatalikuran yung trabahong alam mo hindi naman masama? Trabahong alam mo hindi naman nagdadala sa'yo sa kapahamakan. Di ba? Hindi ka naman nananakit ng kapwa, nanamantala ng kapwa. Hindi ka nagnanakaw. Yung trabaho mo yung legal, malinis. Bakit mo iiwanan? Ang dapat mong gawin, ialay mo ang trabaho mo ito sa Panginoon. You surrender everything to the Lord. Trabaho mo, business mo, pag-aaral mo. Di ba yun yung sinasabi ng Diyos dito? Na you can still serve the Lord kahit na may ginagawa ka, kahit na busy ka, kahit na meron ka pang pinagkakaabalahang trabaho, negosyo, o ano pa man ang iyong ginagawa. Pwede mo pa ring ialay ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kasi sabi nga, do it all for the glory of God. Gawin mo ito dahil gino-glorify mo si Lord sa kahit anong bagay na ginagawa mo. Di ba kaya nga para hindi ka daw mapahamak, lahat ng gagawin mo, tanungin mo sarili mo, ito bang ginagawa ko can give glory to the Lord? Nakakapag bigay kapurihan ba to sa Diyos? Siya ba ang priority ko? Siya ba yung inuuna ko sa lahat ng bagay? Kahit na ako'y may mga ibang pinagkakaabalahan? Diba kasi hindi naman pwedeng hindi ka na magtrabaho. Hindi naman pwedeng hindi ka na kumilos dahil sabi nga rin sa Bible, huwag pakainin ng tamad. Diba? So, dapat malinaw natin naiintindihan kung ano talaga ang mensahe ng Diyos para sa atin. Dahil baka mamaya, meron kang mga bagay na gagawa na para sa Panginoon, pero meron ka namang mga bagay na nakakalimutan gawin o napapabayaan dahil sa malimong pagkaunawa. Kaya napakahalaga na lahat ng bagay na ginagawa natin, na ipanalangin natin sa Diyos. Idulog natin sa Kanya, ihingi natin ng gabay, ng wisdom, para tama yung mga desisyon na gagawin natin sa ating buhay. Di po ba? So, sabi pa sa Kawikaan 3 verse 5, ito po, life verse ko to. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Trust in the Lord with all your heart. At huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ito yung hindi 50-50 yung iyong faith, kundi buong tiwala, buong puso na pagtitiwala sa Diyos. Na kahit anong mangyari, hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng Diyos. Diba minsan kasi talagang dinideceive tayo ng kaaway sa maraming bagay at pagkakataon, no? Na minsan akala mo, yung pag-aalala, yung takot,
eh, alam natin hindi sa Diyos yun eh. Pero yun ang ginagamit ng kaaway para linlangin tayo, para hindi tayo magtiwala sa Diyos. Diba? Minsan talaga nare-realize ko, ano, bakit ba ako nag-aalala? Bakit ba ako natatakot? Eh, mahal ako ng Diyos. Mahal ng Diyos ang pamilya ko. At hindi niya kami pababayaan. Hindi niya kami iiwan. Kasi yan talaga yung mga ginagamit ng kaaway para tayo ay matakot, malinlang, no? Para akala natin na nandun pa rin yung faith natin sa Lord, yung pala, na ililihis na tayo dahil lang sa ah, maling impormasyon na ibinibigay ng kaaway sa atin. Kaya napakahalaga ng panalangin. Napakahalaga na lahat ng bagay na ating gagawin sa buhay natin, idulog natin sa Diyos. Ikonsulta natin sa Kanya kung tama ba itong nararamdaman ko? Or tama ba itong iniisip ko? Or tama ba na ganito ang gawin ko? So, ano? Kasi minsan nakakalimutan na natin yun eh. Nagdedwell na tayo doon sa sarili nating galing, sarili nating isip. Kaya nga sabi dito, no? Huwag manalig sa sariling nating karunungan. Kasi may talino naman talaga tayong binigay ng Diyos eh. Kaya minsan, akala natin tayo pa yon, yung pala, namamanipula na tayo ni Satan. Siya na pala yung nangunguna at nagiging bida na hindi natin napapansin. Nadideceive na tayo. Nalilin lang niya na tayo. Pero mabuti ang Panginoon kasi nare-remind tayo lagi. Kaya nga napakahalaga na kapag parang nalilito ka, naguguluhan ka, pray ka, dasal ka, lapit ka sa Panginoon. Kasi ganun kabuti ang ating Diyos. Pakikinggan niya tayo. Tutulungan niya tayo. Diba? Kasi ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo maligaw. At ayaw ng Diyos na ang kanyang mga anak ay tuluyang madala ng kaaway. Kasi kakampi na natin ng Diyos eh. Nasa Panginoon na tayo ngayon. Anak na tayo. Kaya ayaw niya tayo mapapahamak. And sabi dito, but Solomon's prayer still calls to us today, and it's clear. Be all in with your faith. Yun yung pinag-uusapan natin. Dapat sa faith mo, all in ka. Lahat, buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong puso yung pagsunod. Dapat all in yung faith mo. Yung walang pagdududa. Wala ka ng iba pang iisipin kundi kapag pinagkatiwala mo na sa Diyos, wala nang dapat alalahanin. Ha? Hindi ka na dapat mag-alala. Hindi ka nang dapat mag-isip ng mga negatibo. Dahil sabi nga natin, no, watch your thoughts. Bantayan mo yung isip mo. Kasi yung isip mo, yun yung magdidikta ng emotions mo. Yun din ang magdidikta ng action mo. Kaya dapat bantayan yung isip. Dito lahat nagsisimula yan eh. At dito lang din nakaka-penetrate si Satan. Sa ating isip. So kapag ito'y pinabantayan natin sa Diyos, at ang Diyos ang siyang nagtuturo at tumutulong sa atin kung anong gagawin natin sa araw-araw ng buhay natin, wala tayong dapat ipag-alala. Diba? Talaga naman, napakabuti ng Panginoon. Napaka-timing ng kanyang mensahe ngayong araw na to. Kasi di ba ganun tayo eh. Parang ito na lang mga nangyayaring celebration na to. Natapos na yung Pasko. Okay na. May pinag-iisipan na naman, New Year, no? Di ba bang hindi matatapos ang bagong taon nang hindi maghahanda? Kasi lagi natin sinasabi, kailangan sagana ang bagong taon. Kailangan maraming handa para maging sagana ang darating na bagong taon. Kaya tuloy, ang celebration nagiging burden na para bang kailangan gawin mo to, kailangan mo ganito. Pag walang ganito, nag-aalala ka, na-stress ka. Dumadating pa sa mga time before kami, sa aming dating buhay, mangungutang pa para lang may panghanda. Mga ganun bagay, no? Isa talaga, maraming kaparaanan ginagawa ang kaaway para lang mawala ang focus natin sa Lord. Sa tunay na pagsunod sa Kanya. Ano ba talaga ang ating sineselebrate, no? At para saan? Kasi ang kasaganaan ng buhay ay dapat nakadepende sa Panginoon.
Siya naman talaga magbibigay ng lahat ng ito eh. So, hindi yan nakabase sa kung gaano karami yung handa mo ngayong taon para maging sagana ka sa darating na bagong taon. Hindi yan nakabase sa dami ng nakahain o nakahanda sa lamesa mo para sabihin mo magiging abundant ka for the coming year, no? Minsan ganun yung mga nagiging mindset natin. Kaya tuloy, yung mga tao, aligaga, no, na kailangan kumain ng gusto, kumita ng ganito, maraming pera para ganito. Wala naman pwedeng magsabi po eh. What will happen tomorrow? What will happen sa future natin? Hindi ang Panginoon lang. Siya lang talaga nakakaalam yan. Kung ano mangyayari sa atin sa mga darating na panahon. Yung success, how do we define success? Di ba? Ano ba talaga yung success na gusto natin? At ito bang success na gusto natin, inaayon sa gusto ng Diyos at sa kanyang kalooban. Kaya napakahalaga na yung ating faith ay all in. Diba? All in with your faith in God. So what could full commitment look like in your everyday life? Here are 4 things you and your family can do to build a life that's fully committed to the Lord. Yan, merong 4 po na itinuturo sa atin ngayon para magawa natin, para maging fully committed tayo sa ating Panginoon. Number 1, read your Bible daily. Ayan, di ba? Parang, ito talagang guilty ako dito eh. Na, lagi ko rin sinasabi, taon-taon, magbabasa ako ng Bible at tatapusin ko siya from cover to cover. Pero, pangalawang taon ko na yata sinabi yan hanggang hindi ko pa siya natatapos yung Bible. And sabi nga, para daw hindi ka tamaring basahin yung Bible, basahin mo to with excitement. Basahin mo to hindi for the purpose na matapos mo lang siya. Hindi lang dahil kailangan ko lang siya basahin, matapos cover to cover, para matuto ako, para gumaling ako, para matutunan ko tungkol sa Bible, at para pag tinanong ako, alam kong sagot. Minsan, ganun ako mag-isip. Kailangan ko yun para matuto ko. Pero ang dapat palang gawin mo para ma-excite ka sa pagbabasa ng Bible is yung kaya mo 'to babasahin kasi gusto mong matutunan, makilala. Gusto mong makilala si Jesus Christ. Gusto mong mas lumalim pa yung pagkakilala mo sa Panginoon. Di ba? Kasi pag ganun yung iniisip natin, ay, na-excite kang basahin. Ah, ganun pala yun. Ah, kaya pala. Di ba no? Kasi, ang Bible is all about God. Ito'y lahat tungkol sa Kanya. So, kung di natin ito babasahin, paano natin siya makikilala at paano natin siya pagkakatiwalaan? Diba? Kasi sabi nga, nagtitiwala tayo sa taong kilala natin. So, paano natin pagkakatiwalaan ng Diyos kung di natin siya kilala? At paano natin siya makikilala? Siyempre, sa pagbabasa ng kanyang salita, ng kanyang aklat. Kasi, andito lahat eh. Dito nakasulat ang lahat ng tungkol sa kanya. So, paano natin malalaman ang tungkol sa Diyos kung di natin siya babasahin? Diba? Kaya nga minsan yung mga Bible natin naalikabukan na lang eh. Kumbaga parang ang nag-i-enjoy sa Bible yung istante natin, yung drawer natin, doon lang siya nakalagay, pero hindi siya nababasa. At minsan binabasa, pero hindi nauunawaan, hindi inuunawa, hindi talagang binibigyan ng tuon at hindi nagme-meditate. Basa lang, di ba? Ganun ako dati. Basa lang. Kasi sabi, basahin. Pero hindi natin nakukuha kung ano talagang mensahe ng Diyos para sa atin. Para maging gabay natin sa araw-araw ng buhay. And sabi dito, pag nagbasa ka ng Bible, not out of guilt, but out of hunger. Kasi parang may hinahanap ka, yung parang may gusto kang kapunuan sa buhay mo, na parang gutom ka at uhaw sa salita ng Diyos, kaya ka nagbabasa. Hindi dahil, kasi kaya ako kailangan magbasa, kasi sabi, basahin daw ang Bible, tapusin daw to. Kasi sabi, kailangan ganito. Di ba? Hindi yung out of guilt, kundi kasi gusto kong matuto. Gusto ko pang matutunan, malaman ang tungkol sa Diyos. Gusto ko pa siyang makilala. Gusto kong lumalim yung faith ko. Diba? Ganun dapat. Para ma-excite tayo. And let God's Word shape your thoughts and decisions.
yung mga salita ng Diyos ang siyang mag-shape ng ating isip para siya na yung laging laman nito. Para yun din na magiging desisyon natin, nakaayon at nakabase na sa salita ng Diyos. Number 2, pray continually. Sabi nga, pray unceasingly. Yung walang humpay na pananalangin. Yung araw-araw maging habit na natin yung mag-pray. Bago kumain, bago matulog, pagising sa umaga, kahit nasaan ka, nakasakay ka sa MRT, nakasakay ka sa bus, nakasakay ka sa kotse mo, habang traffic, mag-pray ka. Huwag kang titigil manalangin. Kasi doon tayo nagko-communicate with the Lord. Doon tayo nagkukwento, doon tayo nakikipagkwentuhan sa Diyos. Doon natin nararamdaman ang presensya niya. Doon tayo nakakapagsumbong, doon tayo labas ng ating hinaing, doon tayo humihingi ng tulong, doon tayo nagpapakita na kailangan natin ng Panginoon, that we are fully dependent on the Lord. Kasi pag di ka na nagpe-pray, eh, kanino ka nagdadasal? Di ba? Kanino ka dumidepende? Kailangan natin ng Panginoon. Lahat tayo. Walang taong hindi kailangan ng Panginoon. We need God. Bago ka mag-start ng work mo, magtrabaho, magdasal ka. Bago ka magbiyahe, papunta sa trabaho mo, mag-pray ka. Bago ka mag-aral, mag-pray ka. Bago ka simulan ng lahat ng bagay sa buhay mo, ipagdasal mo. Pagdasal mo, hindi lang ikaw, ang sarili mo, kundi ang pamilya mo, mga tao sa paligid mo, ang mga taong malapit sa iyo. Kumbaga, hindi lang concern mo yung sarili mo, kundi nananalangin ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para rin sa ibang tao. Kasi yun yung panahon na tayo ay na nagkakaroon ng ugnayan, no, sa Panginoon. Kasi pag nandun tayo sa puntong nananalangin tayo, ang sarap ng pakiramdam, no? Dahil alam mong hindi ka nag-iisa. Alam mong may Diyos na tumutulong sa'yo. Alam mong buhay ang Diyos na dinadasalan mo. Alam mo ang Diyos na dinadasalan mo makapangyarihan. Kasi dumidepende ka sa Kanya. Tumatawag ka sa Kanya. At doon mo rin mapapakita na yung ikaw ay nagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Dahil ang lahat ay pinagkakatiwala mo sa Kanya. Diba? Eh kung di na tayo nagdadasal, paano na? Kanino ka na nakadepende? At kanino mo na ipinapagkatiwala ang buhay mo at ang lahat ng mga panalangin mo at mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Kasi nagkakadireksyon tayo when we pray. Diba? Pati yung desisyon natin, bago natin desisyonan, mag-pray muna tayo. Kasi kaya tayo nagkakamali sa mga desisyon natin is because hindi natin dinudulog sa Diyos. So, pray continually. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5 verse 17, keep an ongoing conversation with God through every moment, big and small. Every moment. Moment by moment. Bawat sandali ng buhay mo, manalangin ka. Maliit o malaki. May hihingi ka man o wala. Diba? Kasi yung pasasalamat, enough na yun eh. Di lang pa-thank you kay Lord. Di naman kailangan big blessing para lang mag-thank you kay Lord, para lang mag-pray ka. O hindi kailangan na may problema ka lang bago ka lalapit sa Diyos. May problema ka man o wala, lumapit ka sa Diyos. Nasa level ka man ng masaya ka o malungkot ka, mag-pray ka sa Lord. Nasa peak ka ng success, mag-pray ka pa rin kay Lord. Hindi yung minsan pag nasa peak tayo ng success, nakakalimutan na natin manalangin. Pag pinagpapala tayo, maraming tinatanggap na blessing, hindi na tayo nagpe-pray. Pag nakaranas na lang ulit ng problema, saka lang magpe-pray. Diba? Dapat, kahit maliit o malaki nangyayari sa iyo, may blessing o wala, may problema o wala, you pray. Kasi yun ang kailangan natin, to be fully dependent on the Lord sa pananalangin. Kasi conversation yun. Diba? Ang sarap ng laging kinakausap natin ng Panginoon. Kasi tumutugon ng Diyos. Kasi when you read the Bible, naririnig mo yung boses ng Panginoon. Pag nakikipag-communicate ka, alam mo kung anong sinasabi niya na dapat at hindi mo dapat gawin. Para hindi ka maliligaw at hindi ka magkakamali. Thank you, Lord. So number 3, be rooted in your church. Attend regularly. Serve consistently. Don't just go. Belong. Dapat maging parte ka.
ng body of Christ, ng inyong church. Diba? Hindi yung basta, yung tinatawag nilang Zimbabwe. Hindi yung simba uwi. Yung magsisimba, uuwi. After magsimba, tapos na. Yung parang obligation ang pagsisimba. Na every Sunday lang ako magsisimba, tapos na yon. Monday to Saturday. Ako naman, mundo ko to. Dapat si Lord involved sa lahat ng iyong ginagawa. Lahat ng iyong ginagawa. All in nga eh, di ba? Yung faith mo. Na hindi lang linggo, meron kang oras for the Lord. Dapat everyday ng buhay mo may oras ka sa Lord sa pagbabasa ng Bible. Sabi nga dito, pag pananalangin, at mag-involve ka sa church. Unang-una sa D-group, dapat meron kang sinasalihang D-group, discipleship group. Kasi ang laki ng church eh. Paano ka maalagaan kung malaki yung church nyo? Dapat mag-involve ka doon sa small group para nang sa ganun, mararamdaman mo, may ka-fellowship ka, may kasama ka, may kakampi ka, meron kang taong masasabihan, may mga spiritual, meron kang prayer warriors, di ba, na pag may kailangan kang panalangin, may pwede kang lapitan, pag may kailangan kang advice, may tao kang pwedeng kausapin, na makakatulong sa'yo. Eh kung mag-isa ka lang, tapos nag-attend ka lang ng church pag linggo, pag Monday to Saturday, wala na. Wala ka ng ibang activity. Panghihinaan ka. Panigurado. Mawawala ka sa focus. Kasi 'di ba? Sobra kung mag-tempt ang mundo. Imaginin mo kung Monday to Saturday, wala kang church activity, wala kang fellowship, wala kang Bible study, kahit anong galing mo, madadala ka ng mundo. Mawawala ka sa focus. Panghihinaan ka. At hindi mo na, tapos wala ka na ng church activity, hindi ka pa nagpipray everyday, hindi ka pa nagpipray moment by moment, eh, sa tingin mo, anong mangyayari sa isang buong linggo? Kaya tuloy yung pagdating ng linggo, katatamaran mo pa mag-attend eh. Kasi hindi ka excited. Diba? Dapat excited ka everyday na paglingkuran ng Diyos, magbasa ng Bible, mag-pray. Dapat nandun yung excitement mo, hindi yun nawawala. Eh, paano yung mananatili kung wala kang activity? Diba? Wala kang Bible study, wala kang fellowship na ina-attend, wala kang ka-fellowship at least once a week, di ba? Yung isang buong linggo mo, isa man lang araw doon, ilaan mo para sa fellowship. Kasi sabi nga, dalawa na lang inutos ng Diyos, di ba? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong lakas at buong pag-iisip. At ang kasunod nun, love your neighbor as yourself. Mali mo yung kapwa tulad ng sarili. Eh, paano may papadama pag-ibig mo sa iba kung wala kang ka-fellowship? Di ba? Eh, pag Sunday, ang pinapupurihan mo doon at niluluwalhati mo ay ang Panginoon. Eh, paano mo naman susundin yung pangalawang utos? Kung wala kang ka-fellowship, kung wala kang ka-Bible study, kung hindi ka nagsiserve consistently sa church o sa ano pa mang ginagawa mo. Kaya nga po kami dito sa God Loves You, meron po tayong fellowship dito every Mondays and Thursdays. Kaya kung sa tingin niyo wala kayong ka-fellowship, gusto niyo meron kayong activity in the middle of the week, ay pwede kayong mag-attend sa aming pong fellowship. Online naman po yun. Kaya saan mang lugar kayo naroon, pwede kayong mag-attend. I-message nyo lang po ako dito sa God Loves You o kaya sa Ate Mobs TV para po maisama namin kayo sa amin pong group chat. Para pag may fellowship, mai-invite po kayo. At para maging active po kayo. Kasi pag hindi na tayo naging active sa Panginoon, nakakapanghina eh. Sa totoo lang. Ako ganun po ako eh. Pag hindi ako nakapag-devotion ng ganito sa umaga, ng live at personal devotion ko, iba talaga yung takbo ng maghapon ko. Iba takbo ng isip ko, madali akong maapektuhan, tapos na-entertain ko yung mga negative thoughts. Diba? Kasi syempre, pag bakante yung utak mo ng mga bagay na hindi maka-Diyos, makaka-penetrate si Satan dyan. Makakapasok siya. Eh kung wala namang bakante yan, dahil ang laman lagi ang Panginoon, di ba? Kasi ang mundo, sobrang laki nito para guluhin ka, para itempt ka sa mga bagay na magpapahina sa iyo at magpapalayo sa iyo sa iyong relationship with the Lord. At yun ang nakakalungkot, no?
Ang trabaho mo, hihilahin ka niyan palayo sa Panginoon. Ang pag-aaral mo, ang pamilya mo, maraming pwedeng manghila sa'yo para ilayo ka sa Panginoon. So, anong gagawin mo? Dapat intentionally, you read the Bible, you pray every day, continually, and moment by moment, and then be rooted. Kasi sa church, doon tayo natututo patungkol sa salita ng Diyos. Diba? You attend not only the worship service every Sunday, kung may mga trainings, kung mayroong mga seminars, mag-attend ka para mas lalong lumalim ka sa Panginoon sa iyong pananampalataya. Di ba po, no? Kasi pag nabisi ka sa mundo, kakainin ka ng mundo, maniwala ka. At magugulat ka na lang isang araw, pati linggo, ibinigay mo na para sa trabaho mo. Na para bang baliwala na lang. Okay lang kahit ako makapag-church, naintindihan naman ako ni Lord. Diba? Yung parang baliwala na sa'yo kahit di ka mag-attend ng Sunday worship service. Hindi ka na nagkakaroon ng pakiramdam na parang may kulang. Yung bang okay na lang. Mali yun. Pagka ganun ang nararamdaman mo, kabahan ka na. Kasi ibig sabihin, napapalayo ka na sa Panginoon. Yung bang parang okay na lang lagi ang mga bagay na hindi magandang ginagawa. Medyo ingat ka dahil baka dumating ang time, totally mapalayo ka na sa Panginoon. Imbis na mag-all in ka sa faith mo, ay dinala ka na ng mundo. Dahil akala mo, yun yung tama. Dahil akala mo, yun yung mag-aayos ng buhay mo. At darating ang panahon, at the end of the day, magugulat ka, nandun yung emptiness. May kulang pa dun sa buhay mo. Na ginawa mo ng lahat, nagpakapagod ka na sa mundo, pero kulang pa rin pala yun. Dahil sino magpupuno nito? Walang iba kundi ang Panginoon. Kahit anong gawin natin, ibabalik at ibabalik tayo ng Diyos kung saan tayo nakadesign. Diba? Yung design na gusto natin, minsan tayo gumagawa ng sarili natin design eh. Dahil akala natin ito yun eh. Pero hindi mo alam may Diyos na naglikha sa'yo. At yung pagkalikha niya sa'yo, yun pa rin ang masusunod sa ayaw mo sa gusto. Kasi mahal tayo ng Diyos eh. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Ang nais ng Diyos ay makasunod tayo sa kanyang kalooban. At tayo ay tuluyan na pagdating ng panahon makasama natin siya sa kanyang kaharian. Napakabuti ng Panginoon natin. No? Mahal na mahal niya tayo. Minsan nahayaan lang naman niya talaga tayo eh. Kaya gusto mo, go. May free will tayo eh. Pero sa bandang huli, siya pa rin naman nanalo sa buhay natin kung pagkakatiwalaan natin siya. Hallelujah. Pang-apat, live in obedience. Mabuhay tayo sa pagsunod ng buong puso sa Diyos. When God speaks, follow. Kung anong sinabi ng Diyos sa'yo, sunod. His commands aren't burdens. They are the path to real freedom. Yun. Yun ang akala ng iba eh. No? Na pagka may pinagagawa ang Diyos, akala nila burden yun. Akala nila, kaya nga iba, di ba, pag pinapatanggap sa Panginoon, naku ate Mar, sa'yo ko muna yan. Di pa ako handa. Busy pa ako eh. Ang dami ko pang gagawin. Ang dami ko pang plano sa buhay. Yes, plano mo yan. Yan ba rin ang plano ng Diyos para sa'yo? Kasi parang burden eh. Kasi ate Mar, pag tinanggap ko si Lord, mabibisi ako dyan sa church. Paano yung trabaho ko? Marami na akong gagawin na makakasagabal sa mga pangarap ko. Mali eh, no? Maling paniniwala yun. Kasi yung pagsunod sa Diyos, sa kung ano yung kinukumand niya, yun yung path sa tunay na kalayaan, sa tunay na freedom, at sa tunay na success ng buhay mo. Kasi pag sumunod ka sa Diyos, ibibigay niya yung tamang direksyon ng buhay mo. Sa tingin mo ba, ikakapahamak mo yung itinuturo ng Diyos sa'yo? Hindi. Mas sundin mo yung sinasabi niya, mas mapapaganda yung takbo ng buhay mo. Diba? Hindi yung gusto natin. Kasi yung gusto natin, sa totoo lang, ay tulot naman ng Diyos yan eh. Kaya lang, ang tanong, baka marami kang aksayang oras dyan sa gusto mo. Na darating ang time, mauuwi lang din sa wala yan. Kasi hindi naman talaga yan yung gusto ng Diyos na gawin mo. At hindi yan ang nakadesign para sa'yo. Parang nangyari na naman sa akin, no? Lagi ko nayaan yung sarili ko eh. Kasi, gano'n na gano'n ako from the past.
yung gusto ko. Lord, ito yung gusto ko. Pero hindi ko naiisip, ito rin ba yung gusto ng Diyos para sa akin? Hindi, basta gusto ko to, Lord eh. Kasi ito yung nakikita kong tingin kong tama para sa akin, para sa pamilya ko. Kasi Lord, kaya nga pati ministry ko nun, tinanggal ko. Kasi burden ang tingin ko eh. Diba? Para bang pag sumunod ako dun, burden eh. Nagiging baliktad eh. Yun ang sagabal sa success ko. Diba? Hindi ako makakapagtrabaho ng maayos kapag ka naglilingkod ako kasi kumakain ng oras ko yun, Lord eh. Lalo na nun, nasa theater arts ministry po ako nun. Ang theater arts ministry, pag may play kami, gabi-gabi ang gabi-gabi ang practice, lalo na pag malapit na yung play. At talagang kailangan maglaan ka ng oras doon. Imagine niyo yun. Nung time na nandun ako, nag-ministry ako, ang trabaho ko nasa Paranaque. Babiyahe ako, maga-maga pa akong gigising. Uuwi ako, gabi na galing sa practice. So parang naging tingin ko, burden yung paglilingkod. Diba? Na para bang, Lord, napupuyat ako. Papasok ako sa trabaho, naapektuhan yung trabaho ko. Eh, sino ba nagbigay ng trabaho mo? Di ba ang Panginoon? Bakit di mo pinagkatiwala sa Diyos na yung lakas mo galing sa Kanya? Siya magbibigay ng lakas sa'yo. Kahit mapuyat ka, hindi ka mahihilo kasi naglilingkod ka sa Panginoon. So, mali yung pagtingin, no? So, anong ginawa ko? Iniwan ko yung ministry. Inalis ko yung ministry. Sa gabal eh. Diba? Hindi na rin ako nag-church. Hindi ako nag-church man ako. Church lang eh kasi obligasyon eh. Kailangan mag-church. Wala na sa puso. So sabi ko, Lord, mali. No? At tunay, no? Nauwi sa lahat. Nauwi sa wala ang lahat. Kasi lahat ng pagpapagal ko doon, wala. Kasi hindi yun ang design ko. Diba? Kaya na yun, sabi ko, Lord, thank you. Kasi dinuturo mo yung tamang direksyon na ikaw munang dapat unahin, dapat all in yung faith sa'yo, yung pagtitiwala sa'yo, na hindi magdadalawang isip ng walang doubt. Kasi lahat ng ginagawa at gagawin dapat natin, i-offer natin sa Lord. Diba? At huwag natin siyang baliwalain na tira-tira lang bibigyan natin sa Panginoon na oras. O okay na sa'yo Lord yun natin sa kapag simba na ako ng Sunday, tama na yun. Hindi ganoon. Kasi all in nga dapat eh. Diba? So, paano tayo magiging successful sa buhay natin ito kung hindi ang Diyos ang ating number one, ang priority natin sa buhay. Kaya nga pag dumating yung pagbagsak, dahil ang buhay gulong. No matter what happens, tataas ka naman talaga eh. Pero umiikot ang gulong. Umiilalim ka pa rin. At darating yan. Ang tanong, maaaring handa ka financially, pero spiritually, mentally, emotionally, handa ka ba sa pag-ilalim? Diba? Hindi naman laging perang usapan. Pag umilalim ka sa buhay mo. Yung gulong ng buhay mo pag umilalim, hindi laging pera eh. Yes, may pera ka. Emotionally, mentally, physically, and spiritually. Kaya ka ba isalba yan? Isa lang yan sa 5 aspeto eh. Diba? Kasi maaaring okay ka financially. Pero spiritually, okay ka ba? Physically, okay ka ba? Mentally, emotionally, okay ka ba? Saan lahat makukuha yun? Sa presensya ng Panginoon. Kaya, diba? Kailangan balanse sa lahat ng bagay. Huwag nating puruhin na puro na lang ganito. Ito lang. Kasi yung mga bagay na alam ko noon, pero hindi ko ginagawa. Diba? Sabi niya, dapat hindi mo lang pinapakinggan kung hindi isinasabuhay. Hindi madali. Pero kakayanin because andyan ang Panginoon. Kaya natin yan dahil may Diyos tayong pinagkakatiwalaan sa lahat ng ating ginagawa. And thank you Lord kasi nandyan siya. Thank you Lord, nandyan ka. Thank you Lord, nandyan ka to remind us, nandyan ka to strengthen us, nandyan ka to love us, to forgive us. Lahat gagawin mo for us. Pero kami ba? Tayo ba? Ginagawa ba natin lahat para sa Panginoon? O siya lagi yung diyan ka lang muna Lord? Pwede naman kitang gawin pag matanda na ako. Pwede naman kitang gawin pag retire na ako. Pwede naman kitang gawin pag mayaman na ako. Pwede naman kitang uunahin pagka okay na ako. Hindi ganun eh. Dapat siya muna bago yung lahat. Kasi siya nga yung creator mo. Siya yung nagpo-provide sa'yo. Siya yung nagbe-bless sa'yo. Eh, ba't siya yung hinuhuli mo? Di ba?
Oo, talaga ng mga panahon na hindi ko naiisip yun. Kasi masyadong bulag na bulag sa mundong ito. Pero thank you, Lord. Hindi mo hinayaan na tuluyan akong mabulag ng mundo at dinaan mo pa sa stroke para lang magising ako. Kaya minsan talaga, no, huwag na nating hintayin dumaan tayo sa ganung bigat ng palo para lang magising tayo at makita natin, para lang makita natin ang kahalagahan ng buhay na ito, na dapat ito ay nakaasa, dependent, fully dependent on the Lord, at dapat all in ang faith natin sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. So, tandaan po natin yung apat, no, na bagay na dapat nating gawin upang tayo ay maging committed sa ating Lord. Number 1, read your Bible daily. Number 2, pray continually. Number 3, be rooted in your church. Number 4, live in obedience. Diba? Yung pagsunod sa ating Diyos na buhay. Para malaman natin kung ano yung mga susundin natin, read your Bible every day. And full commitment isn't perfection. It's direction. It means you've set your heart fully toward God and you're pursuing Him with all you have. Diba? So, hindi naman para maging perfect tayo kaya natin ito gagawin. Kundi ito yung direksyon na magtuturo sa atin para hindi tayo maligaw, para tama yung tatahakin natin. Kasi sayang ang oras, sayang ang buhay kung inilalaan natin sa mga bagay na hindi maka-Diyos. Na para bang 90% sa mundo, 10% lang kay Lord. Baliktad di ba? Dapat 90% si Lord, 10% ang mundo. Hindi naman kasi natin pwedeng iwanan itong ginagawa natin eh, di ba? So, dapat ipagkatiwala lang natin ang lahat-lahat sa Kanya. At iset natin yung puso natin ng buong-buo para sa Panginoon. At ipursu natin yung lahat ng meron tayo sa buhay na to nang ang Diyos ang una sa lahat. Hindi yung gusto natin, kundi ang gusto ng kung ano ang gusto ng Diyos at kung ano ang ipinapagawa ng Diyos para sa atin. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa napakaganda mong mensahe ngayong umagang ito. Tunay, tunay, Panginoon, na buhay ka. Dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos, nawa ang lahat ng aming natutunan ngayong araw na ito ay maisabuhay namin, maisapuso namin, maisaisip namin. Hindi namin to kaya ng kami lang, Lord. We need your presence. We need your love. We need your grace, Lord. Kailangan ka po namin, Panginoon. At gusto namin, Panginoon, na maging fully dependent kami sa iyo. Na maging all in kami sa aming faith sa iyo. Wala na kaming reservation, na wala na kaming itatabi para sa amin, kundi ibibigay na namin ang lahat-lahat sa iyo, Panginoon. Ang aming trabaho, ang aming negosyo, ang aming pag-aaral, kung nag-aaral, kung estudyante, ang lahat ng aming iniisip, lahat ng aming plano, lahat ng aming decisions, Panginoon, hayaan mo lang, O Diyos, ng lahat ng bagay na ito ay ipagkatiwala namin sa iyo. Hindi namin kayang mabuhay ng kami lang, Lord. Hindi namin kayang pantayan o higitan ang kapangyarihan mo. At wala kaming magagawa apart from you, Lord. Kaya naman, Panginoon, pangunahan mo kami. Tulungan mo kami. I-provide mo ang lahat ng aming pangangailangan. At nawa, O Diyos, lagi naming makita ang kapangyarihan mo sa buhay namin. Lagi naming makita na ikaw ang kailangan namin sa buhay namin ito. Alam namin, Lord, na ipoprovide mo ang katalinuhan, ang galing, ang lakas para sa aming lahat, Panginoon, bilang mga anak mo. At nawa, O Diyos, maging priority namin ang paglilingkod sa iyo, maging unahin ka namin sa lahat ng oras. At idinadalangin ko rin, Panginoon, ang lahat ng mga taong nanonood ngayon at sa mga taong makakapanood dito. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. I-bless mo ang gawa ng kalimang kamay. Tulungan mo po sila, gabayan mo po sila, samahan mo sila, Panginoon, sa lakarin ng kanilang mga buhay. At alam namin, Panginoon, na wala kang ibang nais para sa amin kundi ay kabubuti namin lahat. Pagalingin mo, O Diyos, ang lahat ng mga taong may nararamdaman, may mga karamdaman sa mga sandaling ito. Ang mga ka-stroke po, Panginoon, ang mga taong may sakit sa puso, may sakit sa baga, mga taong may kidney problems, Lord God, ang mga taong nanonood ngayon na may mga PCOS problem, Lord. I know, Father God, walang imposible sa iyo.
Ikaw ang Diyos na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat na kaya magpagaling ng kahit na anong karamdaman. Huwag mong hayaan ang mga sakit na ito ang maging dahilan upang hindi kami makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa lahat ng oras at sandali na kami ay iyong pinapatawad sa aming mga kasalanan. Thank you, Jesus, for your understanding. Thank you for your love, for your mercy, for your goodness, for your kindness, for your faithfulness, and thank you for your grace, Lord. Maraming salamat po. Continue to bless ating Mavs TV family, God Loves You Movement Ministry, God First Christian Ministry International, at ang Global Life University, at ang buong Pilipinas, Panginoon, ay pagpalain mo, O Diyos. Umaasa sa iyo ang bansang ito. Pakaingatan mo, Panginoon, ang bansang Pilipinas, at alam namin, Panginoon, na darating ang panahon. Ito ay magiging born again Pilipinas. At alam ko, Lord, hindi mo kami pababayaan lahat. Lahat ng mga taong naglilingkod sa iyo, ang mga anak mo na patuloy na sumusunod sa iyo. Maraming salamat po, O Diyos. Gamitin mo kami, Panginoon. Gamitin mo ang devotion na ito, ang live na ito, upang maging daluyan ng pagpapala para mas marami pang tao. We love you, Lord Jesus. We praise you, we honor you, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat, Lord. Thank you for this day, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi sa ating pong devotion ngayong umaga. Thank you, Ate Marilyn. Thank you po sa mga nanood. At patuloy po kayong samahan ng Panginoon sa araw-araw ng inyong mga buhay. And thank you din po sa mga nanood sa ating Mavs TV Facebook page. Ayan. Thank you po Ate Jenny, Ate Lenny Mauricio na nanonood sa ating Mavs TV Facebook page, at sa mga nanonood at manonood dito sa YouTube channel, maraming salamat po. Patuloy lamang po tayong magdasal ng Bible everyday. Huwag tayong titigil, no? Na kilalanin na ating Diyos ng buhay. Bukas po muli sa ating pong daily devotion, magsama-sama tayo. At isama niyo rin po ang inyong lingkod sa inyong panalangin at aking buong pamilya, sa kalakasan, at sa commitment natin na makapag-devotion everyday ay magawa natin to araw-araw. Maraming salamat po sa buhay ninyong lahat, and I hope na magkita-kita tayo bukas. Basahin niyo po na ang buong chapter 8 ng 1 Kings na ating binasa ngayong araw na to para mas linawan natin ang buong context ng ating pinag-aralan. So maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Always remember, God loves you.